Kasalanan mo to, Richard eh. Kapag namatay ako, mumultuhin kita. Huwag na nga kayo mag-away. Magdikit-dikit tayo at baka iligaw niya tayo. Matigas ka talagang aswang ka, ha? Ang pangit mo na nga, ang pangit pa na ugali mo. Ngayon matitikman mo itong buntot pagi ko. Ha! Hoy, Lucy! Lucy! Ay, anak ng teting na babae to. Gumising ka na nga dyan. Pagod na mga manok kakatilaok para lang magising ka, pero hindi ka pa rin tinatablan. Hala, gising! Lolo, gusto ko pa pong matulog. Gumising ka na! Opo, gigising na ako mamaya. Pastilan ka talaga. Makakatikim ka talaga ng palo ng baston ko, ha? Lolo naman. Ang sakit po ng palo nyo, ha? Gigising na po, babango na. Ito na. Aray, sakit ng puwet ko. Ikaw na bata ka. Pastilan ka talaga. May naghahanap sa'yo. Akong sinisingil. May utang ka pala sa kapitbahay natin. Nirat-rat na ako ng bunganga nung inutangan mo. Tapos ikaw parang sanggol na bagong panganak pa kung gumising. Ano, buhay prinsesa lang, ha? Lolo? Naku po, inatake na naman ang sakit niyang bigla na lang nakakatulog. Tama yan, Lolo. Matulog pa kayo. Tumilaok pa ang manok. Ano ba yan? Nagising ulit siya. Ano? Buhay prinsesa lang? Bumangon ka na nga dyan. Ano po ba sinasabi niyo? Wala po akong utang. Anong wala? Eh bakit sinisingil ka ng anak ni Patring? Bumangon ka na dyan at pumunta ka na sa barangay para... Para... Ay, pambihira naman kausap si Lolo, oh. Nakakatulog bigla. Sinasabi ko kasi sa'yo, kapag inaantok, matulog. Ay, tutulog pa ako, ah. Aray! Ay, ano ba yan? Nagising na naman siya. Nasaan na ako? Lolo, kung inaantok ka po, matulog ka pa. Hindi ka na naman uminom ng gamot mo, no? Tama. Nandito ako kasi kailangan pumunta ka sa barangay para makipag-ayos. Ayoko po. Ano ayaw mo? Bumangon ka dyan at maghilamos. Ayusin mo yung gusto na ginawa mo. Ang sakit po kasi ng baston mo, Lolo, eh. Ipaluro ba sa puwet ko? Ay, ikaw na bata ka. Anong ginawa mo sa perang inutang mo? Ha? Magkano ba yon? Maliit na halaga lang naman po yun. Magkano nga? 5,000 po. 5,000? 5,000? Saan mo kukunin ang pambayad sa ganung kalaking halaga? Ay nako, wala ka namang trabaho. Palamunin lang kita rito. Ay, nananakit ang bato ko sa'yo, bata ka, aray ko. Madali lang naman po yun, Lolo. Magbenta tayo ng kalabaw. Pakiramdam ko'y mamamatay na ako sa iyong bata ka. Bakit ako magbabayad ng ginastos mo, Aber? Nakinabang ba ako ron? Opo. Ano, sa paano paraan? Hindi ba po pumunta tayo sa city? Nagkape-kape ka nga ron habang nakatanaw sa paligid ng maraming ulap eh. Umiiyak ka pa nga kasi sabi mo po ngayon ka lang nakapunta sa ganung lugar kahit ang tagal na po natin dito sa Leyte. Aba, ay sabi mo sahod mong ginamit mo doon kaya sumama ako. Hindi ko naman alam na ipinangutang mo lang yon. Kung alam ko lang hindi na sana ako sumama. Ay pakamot-kamot ka pa ng ulo dyan. Sahod ko nga po yun kaso nagkulang kasi yung budget kaya napilitan po ako mangutang. Lintik ka talagang bata ka. Kung hindi naman pala kaya ng budget mo, hindi ka na sana nagpumilit pa. Tapos, hindi mo pa sinabi sa akin na wala kang trabaho. Kung hindi pa sinabi sa akin ng pinsan mong si Richard. Lolo Rod, pansamantala lang naman po ako mawawalan ng trabaho. Nag-a-apply na po ako sa mga company sa syudad. Naghihintay lang ako ng tawag. Aba, sa galing kong ito, tsak mag-aagawa ng mga kumpanyang tanggapin ako. Sunod-sunod na tawag ang gagawin yan. Panigurado yan.
Ay, ang yabang mo talaga. Akala mo kung sino ka magaling. Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Parang wala naman akong nakikitang tumatawag sa cellphone mo. Relax lang po kayo, may tatawag din dyan. Tumayo ka na riyan at makipag-usap ka sa inutangan mo. Nag-usap na po kami niyan nung isang araw. Sabi ko babayaran ko siya kapag nakasahod na ako. Kapag may trabaho na ulit ako. Kailan naman yung mangyayari? 1 linggo ka nang hindi pumapasok. Maghintay po siya kung kailan ako magbibigay. Ay, sumasakit ang ulo ko sa iyong bata ka. Parehas lang kayo ng pinsan mong... Ay, iuupo na lang nga kita, Lolo. Kaloka. Kala ko wala ka ng ganyan sakit eh. Bumabalik din pala. Nasaan na nga palang lalaking yon? Nandyan lang po yun. Malalaman niyo pong nandyan siya kapag sumama ang hangin. Ay, ikaw na bata ka. Makipag-usap ka sa inutangan mo, ha? Ang hilig ninyong magyabang ng mga gala nyo, pero utang naman pala. Tapos kayo pa itong galit kapag sinisingil. Babayaran ko naman po yun eh. Bakit ba ganyan ang mga ugali ninyo? Lucy, hindi naman tayo mayaman, tandaan mo yan. Hindi naman masama ang gumala paminsan-minsan. Pero utang na loob, apo. Huwag mong iasa sa pera ng iba ang paggala mo. Hindi ka ba nahiya sa ginagawa mo, ha? Tiyak pinag-uusapan ka na ng mga kabarangay natin. Ay naku, kung hindi mo pa kaya, huwag ka nang gagala, ha? Si Lolo naman, minsan lang naman po tayong gumala. At saka, hindi ko naman nakalain na mawawalan ako ng trabaho pagkatapos ng pamamasyal natin. Ewan ko sa'yo. Solusyonan mo yung problema mo, Lucy, ha? Hanapin mo nga si Richard. Baka nangisda na po, Lolo. Anong nangisda? Dumaan si Banjo rito. Hinahanap raw ng tatay niya si Richard. Lolo naman eh. Malaki na po si Richard. Uuwi rin po yun. Hanapin mo nga at baka nakikipagbasag ulo na kung saan-saan. Tao po? Tao po? Aba, sino naman yon? Baka yung inutangan mo na naman yan. Naku, Lo, sabihin nyo, wala pa po ko rito, ha? Ano? Gagawin mo pa ako sinungaling? Sige na, Lo, ngayon lang po. Kapag nagkapera ako, bibilhan kita ng kahit anong gusto mo. Ay, puro ka pa nga ako. Harapin mo ang problema mo. Labas, bilis! Lalabas na po, ito na. Kainis naman, hindi mapakiusapan. Pero kung yung paborito niya nga pong nasa ganitong sitwasyon, nako, siguradong kahit sibat haharangin nun. Kakainis eh. Tao po? Ay, wala yatang tao. Nandyan na! Sino ba yung taong to? Mabuksan na ang pinto. Ay, Hanep, pinakaba pa ako. Hindi naman pala siyang inaasahan ko eh. Si Camille lang pala. Hello, magandang umaga. Ikaw lang pala, Camille. Akala ko naman kung sino na eh. Ano kailangan mo? Nandyan si Lolo Rod? Malamang, bahay niya to eh. Bakit ba? Nagluto kasi ako ng minatamis na kamote at mais. Gusto ko lang siyang bigyan. Pwede ba? Ano bang palagay mo sa amin, Camille? Wala kaming pabili ng pagkain, ha? Kasi, alam mo, may taniman kami, te. Ayun o, ang lawak-lawak. Kaya rin namin magluto. Wala lang kaming time. Lucy, wala naman ako masamang intensyon. Nagmamagandang loob lang naman ako. At saka gusto ko palaging kausap si Lolo Rod. At paborito rin daw niya kasi ito eh. Hindi namin kailangan ng kabaitan mo. Sa ibang mo na lang yan ibigay, ha? Bakit ba ganyan ka makitungo sa akin? Simula nang tumira ako rito 1 buwan ang nakalipas, palaging mainit ang ulo mo. Bawal ba makipagkaibigan? Ano ka, bata? Palaging kailangan nakakampi? Ay naku, Diyos ko, umalis ka na nga! Sino ba yung naghahanap sa akin, Lucy? Lolo Rod! Ay naku! Ay, ikaw pala, Camille. Ay, ang ganda talaga ng umaga ko kapag ikaw ang nasisi. Po? Lolo? Nakatulog na siya. Pero nakatayo pa rin. Hayaan mo siya. Normal niya yan. Alam mo naman ang sakit niya, di ba? Oo. Sinusumpong na siya noon eh. Pauupuin ko lang siya, ha?
masanay ka na. Ilang segundo lang naman yan. May tawag ang mga doktor sa sakit niya. Naku, nakalimutan ko lang. Sleeping disorder daw yan pero hindi naman daw ganun kalala sa kanya. Nasa tama pa rin naman siyang pag-iisip pagkagising. O diba? Yan o, gising na. Ang ganda talaga na umaga ko kapag ikaw ang nasisilayan ko. Teka, nakatulog na naman ba ako? Bakit nakaupo na kayo? Lolo, may dala po akong minatamis na kamote at mais. Ay, nag-abala ka pa. Salamat na po ha. Ikaw talaga, sobrang bait mo. Halika nga rito. Umupo ka rito sa paborito nating tambayan ha. Parang pag-aari mo ng mahabang upuan na ito sa tapat ng bahay namin eh. Sarap tumambay sa labas namin ano? Oo nga po eh. Lucy, baka gusto mo. Gusto kong umalis ka na. Hay Lucy, bunganga mo ha. Binigyan na nga tayo ng pagkain, ganyan ka pa. Ay naku, nabilog na naman po ang ulo niyo. Hanapin mo na nga lang si Richard nang may pakinabang ka. Ayoko nga po, bakit ko ba siya hanapin? Nandito na po ako, Lo. Bakit niyo ba ako hinahanap? Ay, Diyos mio, bakit ka nakatakip na mukha, ha? Ang damit, sinusuot, hindi tinataklob sa mukha. Ano po eh. Tinatakpan ko itong mukha ko kasi gwapong-gwapo sila sa akin eh. Hinahabol ako ng mga babae, Lo. Sobrang hot ko po kasi. Sobrang hot. Hatawin kita dyan eh. Oh, Lo, wag naman. Inahalagahan ko lang po ang aking katawan. Ito kasi ang hinahabol-habol ng mga babae. Malamang hipon ka eh. Tapon ulo. Nagsalita si Kulot Salot. Sus, kabaliktaran yan, Richard. Kung hahabulin ka man nila, yun ay dahil nagnakaw ka na naman ng halik. Oh, hindi ah. Saan ka ba galing bata ka ha? Ba't hindi ka nangisda? Diyan lang po, nagliwaliw. May oras ka pa talagang maglamierda, ha? Ang sakit mo talaga sa ulo, hoy! Bakit ba kayong dalawang tatamad din yung magtrabaho? Hindi naman po kasi kami masaya magtrabaho. At saka, bakit ako magtatrabaho kung nandyan naman po kayong may-ari ng palaisdaang nasunog? Biro lang po, Lo. Puro ka talaga kalokohan. Ewan ko sa'yo. Bakit ba kayo umaasa sa akin? Wala naman akong kabuhayan kundi yung sustento ng mga anak ko at paminsan-minsang kita sa pag-aalbularyo. Ang tatanda na ninyo, hoy! Magandang umaga, Richard. Ay, nako, nandiyan ka pala. Bakit nandito ka na naman, Camille? Ang aga-aga, pinapakita mo na naman ang mukha mo sa akin? Para lang sa kaalaman mo, ha? Hindi talaga kita type eh. Kaya kahit anong punta at suyo mo sa akin, hindi kita papatulan, ha? Ha? Hindi naman yun ang pinunta ko rito. Camille. Alam ko namang dati pa lang nung unang salta mo pa lang dito may pagtingin ka na sa akin. May pagtingin siya sa'yo pero nandidilim. Hoy, Richard, itong si Camille, wag na wag mong pagtitripan ha, kundi lagot ka sa akin. Talagang hahatawin kita ng paulit-ulit hanggang sa malumbo ka. Hanggang sa malumbo ka! Pasensya na ha, pahingi nga ako ng gamot. Lo, nasa bulsa po ng polo niyo yung gamot. Nandito ba? Sige, salamat ha. Hindi ko naman po gagawin yung Lolo. Hindi nga po ako interesado sa kanya eh. Teka, Richard, bakit may dugo ang damit mo? Ha? Hindi, wala. Wala to, dumugo lang yung ilong ko. Uy! Lucy naman eh, nablot pa talaga oh. Ano nangyari dyan sa mukha mo? Maga-maga oh. Oo nga, Richard. Bakit ang dami mong sugat sa mukha? Naku, kaya ka pala nagsasaklob ng mukha, ha? Nakipagbasag ulo ka na naman ba, ha? Akin na nga yan, Lucy. Pakilamera ka talaga eh. Tinatakpan ko na nga eh. Pangit mo! Lalo kang pumangit. May ilalala pa pala yan. Dugo. Punasan mong dugo mo. Meron kay Camille. Bakit parang napapalunok siya nung makita ang dugo ni Richard? Richard! Sumagot ka! Ano bang nangyari sa'yo? Lo, paano kasi? Inangasan ako nung lalaki dun sa may plaza eh. Ayun, binugbog ko. Ang dami nga niyang pasa sa katawan eh. Hindi na makikilala yung itsura niya. Sus, tama ka na nga. Nakita ko kaya lahat. Vanjo? Ba't nandito ka? Naiwan mo yung wallet mo. Akala ko nga, jackpot na ako eh. Hindi pala. Walang laman. May laman kaya yan? Oo, may 500 ako dyan, no? Kinuha mo siguro yung pera ko, no? Tigilan mo nga ako. Wala ka namang pera eh. May paaya-aya ka bang mag-inom tayo?
Wala ka naman palang pera. Hinahanap ka ng tatay ko, hindi ka pumasok. Ay, magandang umaga po, Mang Rod. Magandang umaga rin. Sabihin mo nga sa akin, ano ba nangyari kay Richard? Nabugbog po siya ron. Paano po pinagkakalat niya na sinagot siya ni Lisa, yung nililigawan niya. Tapos sabi niya nakuha na raw niya yung bataan. Di sinampal siya ngayon, binugbog pa siya ng kapatid ni Lisa. Naku Mang Rod, mabuti nga, buhay pa po siya Yan na napapala mo! Minsan na nga lang may pumatol sa'yo sinasamantala mo pa. Ay, loko ka talaga. Hindi ka na dapat nagsasalita ng ganon, lalo na kung hindi naman totoo. Doon din naman pupunta yun, Lolo. Bakit patatagalin ko pa? Ay, napakayabang mo talaga. Akala mo kung sino ka. Hindi ka magugustuhan ng mga babae kung ganyang kakayabang, hoy. Linisin mo nga yung mga sugat mo. Mabuti na nga lang po, Mang Rod, nakilala nila na apo mo siya. Nahiya raw sila sa'yo. Alam kasi nilang mabuti kang tao. Ay, mabuti naman at naawa sila. Ay, naku Richard, kung hindi talaga kita apo, ay matagal ka nang nakatay ng mga tao rito. Magpinsan sina Lucy at Richard. Nakatira na sa ibang lugar ang mga pamilya nila. Tanging ang Lolo Rod na lang nila ang nakatira sa Leyte. Sa sobrang pagmamahal nila kay Lolo Rod, nagpaiwan sila sa probinsya at doon na sila naghanap buhay. Hindi rin pwedeng iwanan si Lolo Rod ng mag-isa dahil sa sakit niyang bigla na lang nakakatulog o narcolepsy. Wala itong pinipiling oras at hindi nila alam kung kailan ito aatake. Simula nang makasama ni Lolo Rod ang dalawang pasaway na apo, doon siya nagsimulang sumpungin ng sakit na yon. Ang sabi ni Lolo Rod, isinumpa siya ng engkantada na bigla na lang makakatulog. Hindi alam ng dalawa kung maniniwala sila, pero ang sabi ni Lolo Rod, meron daw siyang tinulungan kung saan nabawi daw niya ang bihag ng isang engkantada. Ilang araw makalipas nung magulpi si Richard, naisipan ng magpinsan na pumunta sa talon na nakatago raw sa gubat kasama ng mga kaibigan nila. Hoy, Banjo! Luto na ba yung mga isdang inihaw mo? Gusto ko nang kumain Di pa. Maghintay ka lang dyan. Ikaw na nga tong kwento lang ang ambag, magre-reklamo ka pa. Mabuti sana kung yung kwento mo walang dalang masamang hangin Ang tagal mo namang magluto. Kung ako yan, tapos na yan Magaling ka naman pala Bakit hindi ikaw mag-ihaw? Ibigay mo na nga lang yan sa kanya, Banjo. O itong pamaypay, ikaw na raw magluto. Anong ako? Ayoko nga. Huwag na tayo magluto. Ayun may tindahan doon. Doon kayo bumili. Sinama niyo lang yata ako para may tagaluto kayo Hindi na ako nakaligo Sorry na nga kasi. Ako nga hindi makaligo. Sobrang lamig ng tubig. Ang hina naman ng katawan niyo. Mabuti pa ako Wala lang sa akin yung lamig. Anong wala lang sa'yo? Kanina ka pa nangangadog dyan anong sinasabi mo dyan? Matibay kaya ako Hindi ako kayang tibagin na kahit sino. Para akong si Hercules. Para kang tanga. Lumayas ka na nga sa paningin ko. Sus, siguro pinagnanasaan mo ako Hindi tayo talo pre. Yak! Ilabutan ka nga. Sino naman na magkakagusto sa hambog na kagaya mo? Kahit maging babae pa ako, hindi mangyayari yan. Sis, kunyari ka pa. Napapansin nga kita, palagi kang nakatingin sa akin Bakla ka siguro Paano ako hindi mapapatingin sa'yo puro ka kahambugan? Lahat talaga mapapatingin sa'yo ng masama. We, nagagandahang lalaki ka sa akin Kadiri! Pare, sobrang desperado ka na bang magkanobyo? Bakit naman pati ako pinagnanasahan mo pa? Biro lang Diyan ka na nga. Ay, Lucy, may saltik talaga yung pinsan mo Dapat kasi pumili ka ng kaibigan. Tingnan mo yung suot ko, Banjo. Wala ka ba napapansin, Meron. Ano bang trip mo sa buhay, Lucy? Talaga bang hindi mo tinatanggal ng price tag ng damit mo? Kanino ko pa gustong sabihin yan sa'yo Kating-kating na nga akong hilahin yan Sinadya ko yan. Tingnan mo kung magkano. Tingin? 500 yung t-shirt mong yan? Oo, ganda ng tela nito. Hawakan mo. Diba? Binili ko to nung pumunta kami sa isang tourist attraction para remembrance ko. Tapos ito pa tingnan mo tong relo ko. Maganda.
Buti tinanggal mo yung tag ng relo mo. Ano ka ba? Para naman akong tanga nun. Mahal to, waterproof kasi. Magkano? 10,000 to. 10,000? Oo. Sigurado ka ba? Sus, mukhang kwentong barbero lang yan eh. Oo nga, bakit ba? Maganda siya, pero bakit ang mahal? Waterproof nga kasi, tapos kilalang brand to ng relo. Hindi ko naman alam yung brand na yan eh. Baka naman naloko ka. May kilala akong tao sa may syudad. Patingin natin sa kanya yan. Sigurado ako malalaman niya kung authentic ba yan o hindi. Ano ibig mo sabihin? Hindi ako nagsusuot ng hindi original, no? Ang ibig ko na sabihin, baka naloko ka. Kaya ipatingin natin yan sa expert. Saan mo ba yung nabili? Aha? Sa ano? Basta sa malayo. Malayo rito. Sigurado ka ba? Oo nga. Huwag ka na nga kasing makulit dyan. Ay, kung ako sa'yo, tanggalin mo na yung tag sa damit mo. Dahil wala namang dudukwang dyan sa damit mo para lang makita yung presyo, no? Inggit ka lang eh. May mamahalin akong damit. Bakit naman ako maiinggit? Hindi naman maganda yung damit mo, no? Kala ko nga, nabili mo lang sa ukay-ukay eh. Alam mo, kung hindi lang kita kaibigan, malamang nasampal na kita. Doon lang tayo sa realidad, Lucy. Ikaw ba, kung nagsuot ako ng mamahaling damit, titignan mo ba yung price tag sa likod ko? Oo, para malaman ko kung mas mahal ang damit mo kaysa sa damit ko. Ewan ko sa'yo, Lucrecia Marie. Wag mo nga akong tawagin sa tunay kong pangalan. Kinikilabutan ako eh. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Nangati yung ilong ko eh. Siguro pinag-uusapan niyo ako, no? Magtanggal ka kasi ng kulangot mo. Sa amin mo pa isisisi kung bakit makati yan. Ano, makakakain na ba tayo? Kung ay sunghal ko kaya sa itong bangus. Kita mong niluluto pa eh. Wow, ganyan ka ba magmahal pare? Susubuhan mo pa talaga ako? Hoy, hindi ko ba kinikilabutan sa sinasabi mo? Ikaw yata may gusto sa akin eh. Grabe na yung hangin mo sa utak ha. Hoy, biro lang naman. Ay pare, grabe yung biro mo no. Naninindig yung balahibo ko eh. Alam mo, tanggap naman kita kung maging bakla ka. Pero wag naman ako yung targetin mo, ha? Yak! Hindi mangyayari yun, no? Hoy Lucy, sa tingin mo, gwapo ba si Vanjo? Si Vanjo? Okay naman ang itsura niya. Mas gwapo nga siya kaysa sa'yo eh. Siya mukhang anghel. Ikaw mukhang bakulaw. Oh, pinsan mo na nagsabi niyan, ha? Yawa. Teka, ano bang tipo mo sa lalaki, Lucy? Para malaman natin kung pasok si Vanjo sa standards mo. Tigilan mo nga ako, Richard. Magkaibigan lang kami ni Vanjo. Tama. Ito talagang tungaw na pinsan mo, Lucy. Parang ewan eh. So, sagutin mo na lang kasi, Lucy. Ano bang tipo mo sa mga lalaki? Lahat ng kabaliktaran mo. Mahaba ang buhok, gusgusin ang itsura, malaki ang tiyan at sobrang kapal ng kilay? Grabe naman. Ang pangit naman nun. Iyon ang mga gusto ni Lucy. Mga pangit. Hoy pre, ang ingay mo. Kanina ka pa. Mamaya maingkanto tayo sa ginagawa mo. Bakit ba? Totoo naman pangit, di ba? Kapag ganun ang itsura ko, hindi na ako lalabas ng bahay. Tapos lahat ng salamin, babasagin ko para lang hindi ko makita yung mukha ko. Pambihira. Pero yung sinabi mo kanina, parang ikaw lang din yun eh. Hoy, hindi ha. Kabaliktaran ko kaya yun. Hindi ka talaga nakikinig. Paano kaya no, kung may ganun kang kapitbahay tapos katapat mo pa ng bahay? Araw-araw sigurong pangit ang bungod na umaga sa'yo. Palagi mo makikita yung mukha niyang sargo ang ilong. Parang sinagasaan ng pison tapos yung katawan niya mabuhok. Mulagat yung mga mata. Isinumpa yung mukha. Hoy, tumigil na nga kayo. Ikaw Richard, ang lakas ng boses mo. Itong sa'yo. Hoy, muntik na akong tamaan ng bato ha. Laki nun ha. Huwag kang namamato dyan, Banjo ha. Biro lang naman yung sinasabi ko. Masyado mo namang sineseryoso eh. Ano sinasabi mo dyan? Hindi ako namamato ha. Muntik din akong tamaan ng bato. Uy, hindi nga ako yung namamato. Baka yung ibang mga tropa mo yun. Ano ka ba? Kanina pa sila umuwi. Tayong 3 na lang nandito. Ano? Hindi man lang sila nagpaalam? Ay, naku! May bumato sa ihawan. Sino yun? Sino yung namamato? Hala! Naku! Inumulan tayo ng bato! Naku, umalis tayo rito! Teka, sandali lang! Yung bangus! Hindi pa natin nakakain! Pabayaan mo na yan! Ang laki ng mga bato, Vanjo! Baka tamaan ka! Aray! Uy, Lucy! Huwag mo naman akong kalad ka rin!
Saan ba nanggagaling yun? Hoy, Banjo, saan ka pupunta? Mauna na kayo! Babalikan ko lang yung mga inihaw ko! Banjo, hoy! Ay, hanip naman lalaki to. Hindi talaga maawat. Magtatago muna ako sa batuhan. Saan kaya galing ang mga bato at sino nang babato? Tara na, takbo na! Hoy, Lucy, ba't nandiyan ka ba? Si Banjo kasi. Nasaan ba siya? Nandito na! Sobrang init kaya natagalan ako. Binalot ko pa sa tuwalya ko. Wala akong mapaglagyan Naku, ang lalaki ng mga bato. Lumayo na tayo. Tara na! Sino kaya ang bumabato sa... Richard! Naku po! Tinamaan siya ng bato! Natumba siya! Richard, hoy! Hilahin natin siya palayo rito. Naloko na. Ang bigat-bigat niyan Iwanan na lang kaya natin siya dito. Baliw, hindi pwede. Naku, nagdudugo yung ulo niya. Banjo, naririnig mo ba yun? Parang may tumatawa ng malakas. Ha? Nakikita mo ba yun, Lucy? Nasa sanga ng puno. Nakaupo siya. Malaking nilalang na malaki ang tiyan. Siya yung tumatawa. Yawa, anong nilalang yan? Bakit ang pangit? Huwag ka na nga manlait dyan. Baka marinig ka niya. Naku, sa tingin ko, engkanto siya. Engkanto? Hindi ba gwapo at magaganda ang engkanto? Bakit ka ng pangit? Yung mga mata niya, nagpapalit ng kulay. Nagiging pula tapos nagiging dilaw. Ay, dumadagundong ang tawa niya. Naku, natatakot ako. Ha, parang lumilindol din. Ha, oo nga, parang lumilindol. Naku, hindi maganda to. Tumayo ka na dyan, Richard. Bilis na, gising na. Richard, gising! Nahihilo ako dahil sa lindol. Ang mga mata ng engkanto ay nagiging pula tapos nagiging dilaw. Nagpapalit-palit lang ito ng kulay. Hindi makakilos sina Lucy at Banjo nang makita nila kung paano dinukot ng engkanto ang sariling mga mata nung maging kulay pula ito. Pagkatanggal nito ay muling umusbong ang panibagong mata na kulay dilaw naman. Nang lumabas sa mga mata ay napapalibutan ito ng pulang usok. Ang amoy nito ay tila asupre na nakakapaso ang itsura. Dahil sa hindi na tumatawa ang engkanto, ay natigil na rin ang paglindol. Pinalutang nito ang mga nagbabagang mata at inihagis patungo sa kanila. Umilag ka, Lucy! Babatuhin niyo tayo! Takbo! Magtago tayo! Ang sakit na ulo ko. Ang sakit ng bato ko. Dito ako tinamaan ng bato kanina Richard! Oh, bakit ka nakatago sa may batuhan? Mabuti naman at gising ka na. Umalis tayo rito. Hoy, natigil na yung pagbabato niya. Halina kayo, bilisan niyo. Sino ba yun ang babatong yun? Patay talaga sa akin yun. Tumahimik ka nga dyan. Tumakbo ka na lang. Hindi, haharapin ko siya. Nakakalalaking ginagawa niya Akala ba niya hindi ko siya papatulan, ha? Tumigil ka na. Engkanto yung kalaban natin. Tingnan mo yung nilalang na nasa puno ng mangga. Malapit sa talon, siya yun. Ganun Sandali, lilingunin ko lang. Ha? Yak! Ang pangit naman yan. Uy, gagi. Mukhang lalo siya nagalit sa sinabi mo. Takbo na. Ang sakit kaya ng ulo ko at nagdudugo. Tingnan mo. Gusto kong gumanti sa kanya. Ay, buwisit ka talagang kasama, Richard. Tumigil na nga siya kanina nananahimik na lang siya sa puno. Ayan tuloy, hinahabol tayo. Tingnan mo, palipat-lipat na siya sa mga puno. Galit na siya sa'yo. Oh, ano nang gagawin natin? Tanungin mo yung pinsan mong mayabang. Basta tumakbo lang kayo ng tumakbo. Ano? Paano kung habang buhay na niya tayong habulin? Hindi tayo pwedeng huminto? Wala na akong maisip na paraan Napalibutan na ang paligid ng pulang usok. Hindi ako makakita ng maayos. Kasalanan mo to, Richard Kapag namatay ako, mumultuhin kita. Paano kung namatay tayong lahat? Paano mo pa ako mumultuhin? Mumultuhin pa rin kita. Susundan kita tapos itutulak kita sa impyerno. Huwag na nga kayong mag-away. Magdikit-dikit tayo at baka iligaw niya tayo. Isusumbong talaga kita kay Lolo Naku, hanap ka talaga. Palagi na nang ikaw ang sakit ng ulo ko Hoy Lucy, parehas lang tayong sakit ng ulo, no? Tumigil na kayo, sabi. Sinusundan pa rin niya tayo at saka panay pa rin ang bato niya. Sikapan niyo huwag matamaan. Sisikapin ko talaga. Ang sakit kaya ng ulo ko na tinamaan niya.
Malapit na tayo sa bukana palabas ng gubat. Takbo lang ng takbo! Kaunti na lang! Ayan! Ayan na! Ay! Sa wakas, nakalabas na tayo. Ano? Sumusunod pa ba siya? Hindi ko alam. Kita mo pare-parehas tayo nakahiga ngayon sa damuhan eh. Yung isda ako! Nalaglag yung isang piraso ng bangus. Pinalamanan ko pa naman yun ng maraming kamatis at sibuyas. Gagawa na lang ulit tayo ng bago. Ang mahalaga, nakaalis tayo sa peligro. Ito kasi si Richard eh! Aray! Ba't ka ba nanununtok, Vanjo? May sugat na nga ako sa ulo eh! Kung hindi ka kasi nanlait at nagyabang, hindi naman tayo sasalakay ng engkanto na yun eh! Yung tuwalya ko, naku, naiwan ko ron. Ang mahal pa naman ang bili ni Mama ron. Bigay niya yun nung lumuwas siya sa Maynila eh. Nasa 1,000 yun eh. 1,000? Tigilan mo nga ako. 100 lang daw yung presyo nun sa Maynila. Puro ka yabang. Hoy, parehas lang kayo magpinsan. Puro kayo yabang. Ay, kainis. Simula ngayon, hindi na kita pagtatakpan, Richard, kapag hinahanap ka ng tatay ko para mangisda. Bahala ka sa buhay mo mawalan ng trabaho. Diyan na nga kayo. Uy, teka, pengin muna kaming bangos. Ako nga kumuha at nagdala nito kaya dapat akin lang to. Diyan na nga kayong dalawa. Umuwi silang magpinsan na nagyayabangan pa rin kahit na inulan na sila ng bato. Iniyayabang ni Lucy na nailaga niya ang mga binato ng engkanto na para bang siya ang pinakamagaling na taong nakailag sa pamamato. Samantalang hindi naman nakaporma si Richard dahil siya lang ang bukod tanging na bato. Pagdating nila sa bahay ay may ginagamot ang lolo nila. Napansin kaagad nito na palaging nakahawak sa ulo ang apo at umuwing walang tsinelas. Pagkaalis ng ginagamot ay kinausap sila ni Lolo Rod. Anong nangyari sa inyo? Bakit kakaibang kilos ninyo? May tinatago ba kayo sa akin? Wala naman po. Richard, ba't panay kang hawak sa ulo mo? Sabihin na ba natin kay Lolo? Huwag na, magagalit na naman yan eh. Kesa naman hindi ka magkamot. Ang tanga mo talaga mag-isip. Ano? Tinatanong ko kayo. Hindi kayo sasagot? Nasaan na ba yung baston ko, ha? Sasagot na po! Kasi Lo, pinaglaruan po kami ng engkanto. Binato po kami, natamaan nga po ako sa batok eh. Ano? Patingin nga ako na sugat mo. Ito po, ang sakit nga po eh. Ay nako, mamamatay ka na. Ha? Ano po yun, Lolo? 1 linggo na lang ang itatagal mo sa mundo. Ay naku po, paano po yan, Lolo? Richard, umuwi ka na sa inyo at magpaalam ka na sa mga magulang mo. Richard, hindi ka namin makakalimutan. Mararamdaman mong nanghihina ka na, tapos magkakasakit ka. Tutubuan ka ng kung ano-ano sa katawan, tapos yun ang ikamamatay mo. Ay, karim-arim-arim! Ha? Ay, Lolo, okay lang naman na mamatay ako, pero ayoko mamatay ng pangit. Pangit ka na kaya ngayon? Hindi, gwapo kaya ako. Lo, tulungan mo naman akong gumaling, parang awa mo na. Ayoko pa mamatay. Ay, pasensya ka na, apo. Pero wala na akong magagawa. Kapalaran mo na yan. Tanggapin mo na lang. Lo, hindi ba albularyo ka? Baka naman pwede mo pa pong gawan ng paraan. Ayoko pa pong mamatay, Lo. Magkakalat pa ako ng magandang lahi. Huwag ka mag-alala. Palagi kitang dadala ng bulaklak sa puntod mo. Sino ba nagsabing magkakapuntod siya? Gagawan natin siya ng balsa. Doon natin ilalagak ang bangkay niya at susunugin natin siya. Ha? Ang sama na ugali niyo. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Sabi niyo po magpaalam na ako sa mga magulang ko, di ba? Uuwi po ako sa kanila. Ay, Richard, may isa pa pala akong hindi nasasabi sa'yo. Ano po yun, Lolo? Ampon ka lang. Nak ng teteng. Si Lolo naman nagbibiro na naman oh. Paano ako magiging ampon kamukha niyo po ako? Tanda mo na pero madali ka pa rin maniwala. Ay, tama lang nabawian ka ng buhay kaysa magkalat ka ng lahi. Punasan mo nga yung dugo sa batok mo. Kumuha ka ng malunggay sa labas. Lalagyan natin yung sugat mo. Sige po, kukuha na po ako. Ay, sige, lumayas ka na.
Damihan mo at magluto ka na rin ha. Gusto ko na sabaw na may malunggay. Ginamot ni Lolo Rod ang sugat ni Richard. Pero kinabukasan, nagkasakit ang lalaki. Nilagnat siya at nilamig. Akala nila ay normal na sakit lang ito dahil sa takot sa mga engkanto. Dulot ng katandaan ay hindi na rin naisip ng lolo niya ang dapat gawin kapag may pinaglaruan ng engkanto. Sumunod na araw, tinubuan si Richard ng mga kati-kati sa katawan. Napuno ang mukha niya ng malalaking tigyawat. Hindi bumababa ang lagnat niya. Ang kanyang balat ay nangangaliskis na at hindi na siya makatayo. Sa sobrang laki ng mga tigyawat sa kanyang muka ay halos hindi na siya makakita ng maayos. Lo, nahihirapan na po akong makakita. Tulungan niyo po ako. Ang pangit-pangit ko na po. Ay naku, parang wala naman na bago. Gwapong-gwapo ka talaga sa sarili mo, no? Ay, Richard, kailangan kitang tawasin. Nalimutan kong sabihin na dapat pinakuluan natin ang mga damit na ginamit ninyo saka binudburan ng asin. Ano nang gagawin natin, Lolo? Yung biro niyo po nung nakaraan naging totoo na po eh. Lolo, pagalingin niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Tatawasin kita ha, sandali lang. Tao po! Lolo Rod! Ay, nandyan na naman si Camille. Papasukin mo. Wag! Makikita niya yung itsura ko, nakakahiya. Wala naman kaming pakialam sa kahihiyan mo. Wisit ka talaga, Lucy. Kumaling lang ako rito, patay ka sa akin. Bahala ka dyan. O Camille, pasok ka na. Talaga? Sige. Oy, kainis ka talaga, Lucy. Bakit ka ba nagagalit? Bakit ha? May gusto ka ba kay Camille? Wala, pero ayoko may makakita sa akin ng ganitong itsura. Magandang araw po. May dala po akong pagkain. Ay, salamat at dumating ka na. Kakain muna ako bago magtawas ha. Magtatawas po kayo? Bakit po? Naengkanto kasi si Richard Pastela na bata kasi to. Puro kahambugan kasi ang nasa isip. May sakit ka pala, Richard. Hindi naman halata. Hindi na halata, Richard. Sabi sa'yo wala nagbago sa itsura mo. Mga pisting yawa kayo. May sakit na nga yung tao, pinagtitripan niyo pa ako. Ay, maupo ka na muna, Camille. Salamat po. Upo ka muna. Dahan-dahan lang ha, kasi mahal ang bili ko sa upuan na yan. Mukha ka pa namang malusog. Baka masira. Hoy, bunganga mo nga, Lucy. Hindi mo naman yan binili. Bigay yan ng mama mo sa akin. Kaya nga po, mahal po ang bili niya dyan. Sirain ko pa yun sa harapan mo Huwag ka nga ganyan. Baka ilipat ko sa iyo ang sakit ni Richard. Tama, Lolo. Ilipat mo na lang sa kanya to sakit ko. Biro lang po, pasensya na. Sige na Camille, umupo ka na. Kahit magpatiwarik ka pa, okay lang. Hindi. Hindi naman ako magtatagal Dinalhan ko lang kayo ng pagkain. Lolo Rod, nagustuhan mo ba ang binigay kong inihaw na manok? Oo. Masarap. Salamat ha. Masarap daw. Wala nga pong lasa Ano ka ba, aswang? Bakit mga walang lasa mga pagkain na binibigay mo? Lucy? Biro lang. Bakit ba seryoso nyo? Joke lang yun Ay, kumuha ka na nga lang ng mga gagamitin ko sa pagtatawa. Lolo? Naku, nakatulog na naman. Yawa. Kukuha lang ako ng mga gamit niya sa pagtatawas. Nagising na si Lolo Rod nang makabalik si Lucy. Nagtawas na ito at nalaman na ang engkantong nakaharap nila ay managbato. Kapag natamaan ng bato nito ay tatamaan rin ng matinding sakit ang taong yun. At para mapagaling ang biktima, kailangang ring ritualan ito. Ngunit ang isa sa sangkap sa ritual ay ang bato na ginamit ng engkanto. Kailangan natin ang bato na ginamit kay Richard. Ano? Paano natin makukuha ang bato na yun? Sa dami ng bato na ginamit niya. Paano yun? Lucy, hanapin mo ang bato. Ano? Bakit po ako?
Saka sa dami po ng bato sa gubat, paano ko malalamang yun ang bato na ginamit sa kanya? Madali lang mahanap ang bato. Nagliliwanag yun sa dilim. Hindi naman yun kukunin ng engkanto pabalik dahil naniniwala sila na ang bagay na... Lolo, gising! Magkakapang matulog. Hindi naman ako natutulog walang natutulog dito. Ayun na nga ha. Naniniwala silang marumi na ang mga batong ginamit nila. Hindi na nila pwedeng pulutin pa. Yun ang paniniwala nila ha. Grabe, ang arte naman ng managbato na yan. Ano pang hinihintay mo? Maglakbay ka na papuntang gubat. Kailangan sa gabi ka pupunta para madali mong makita kasi magliliwanag yun. Bakit po ako? Ibabalik ko ang tanong. Bakit hindi ikaw? Pinsan ka niya. Hindi ko naman po kasalanan kung bakit siya nagkaaganyan eh. Kayabangan niya yan. Lakad na! Bibigyan kita ng mga pangontra. Kunin mo ang bag na yan. Sige na, Lucy. Tulungan mo ang mahal mong pinsan. Mahal daw. Naku. Lucy, bilisan mo na. Kailangan natin makuha ang bato na yon. Yun lang ang tanging paraan para gumaling si Richard. Ay, bihira naman. Walang nagawa si Lucy kundi ang pumunta na sa kagubatan. Babalik siya sa talon kung saan sila naligo. Pagkatapos magayos at maggayak, nakasimangot siyang naglakad habang ikinikiskis sa lupa ang tsinelas na gamit. Nakita niya si Camille na gumugupit ng mga halaman at damo sa bakuran. Camille! Ikaw pala, Lucy. Mukhang may lakad ka. Saan ka pupunta? Oo, wala naman ako magagawa kasi inutusan ako. Bakit parang lumalayo siya sa akin? Camille? Okay ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Ingat ka, ha? Yun nga sana gusto kong sabihin kaya kita nilapitan eh. Baka pwede mo ako samahan? Ako? Sasamahan ka? Sige na, samahan mo naman ako. Ayoko namang mag-isa pumunta ron eh. Mukha namang matapang kang babae eh. Sige, kung yan ang gusto mo. Yes! Maraming salamat ha. Kung sakaling salakayin na naman ako ng engkanto, siyang ibabala ko. Mabuti na lang at pumayag siya. Tara na, Lucy. Salamat talaga, Camille ha. Hindi ko alam ang gagawin kung hindi ka pumayag eh. Huwag kang mag-alala. Maraming pinabaon sa akin si Lolo na pangontra na pwede nating gamitin. Pangontra? Saan ka ba pupunta? Ay, oo, wala ka na nga pala kanina. Pupunta tayo sa gubat. May kukunin tayo. Gubat? Sige. Okay ka lang ba? Bakit parang lumalayo ka? Maselan kasi ang pang-amoy ko eh. Naaamoy ko na may pinahid ka sa katawan mo. Oo, langis lang naman to eh. Arte mo naman? Ha? Ano yun? Wala. Ang sabi ko, pwede kang dumistansya sa akin kung gusto mo. Pasensya na ha. Walang kasi yun. Ang arte. Tapunan kita ng langis dyan eh. Kung hindi ko lang kailangan ng kasama, naku, hindi kita susuyuin. Hoy, Lucy, saan ka pupunta? Banjo! Naku, tamang-tama, nakita kita. Samahan mo naman kami ni Camille. Pupunta kami sa gubat eh. Doon sa may talon kung saan tayo naliligo. Bakit kayo babalik doon? At saka palubog ng araw Si Lolo kasi, inutusan akong hanapin ang bato na ginamit kay Richard. Hindi pa ba siya magaling? Hi, Banjo. Hello, Camille. Samahan mo naman kami, sige na. Ano? Ayoko nga. Alam mo naman kung anong ginawa sa atin nung engkantong yun, tapos babalik ka pa? Sige na, samahan mo na kami. Ikaw naman parang hindi ka naman kaibigan eh. Kaibigan mo rin si Richard, di ba? Ang siraulong yun, kaibigan ko. Nakaw! Sige na. Paano kung mapahamak si Camille? Hindi ba? May gusto ka sa kanya? Ano? Hindi Huwag mo nga ako hawakan. Sus, utot mo. Kilala kita, Banjo ha. Tingnan mo, namumula ka. Hindi nga, hindi ko siya gusto. Ay, sige na, sumama ka na. Hahayaan mo ba siyang mapahamak? Ikaw din, kapag sinamahan mo kami, may dagdag kapugian points ka. O ano ha? Sige na, sumama ka na. Ayos ka naman eh. Lucy, Banjo,
Okay na ba kayo? Malapit na kasing dumilim eh. Kailangan na nating maglakad. Oo, sige, mauna ka na. Susunod kami. O ano, sumama ka na. Sige na. Ililibre kita ng kahit anong gusto mo kapag nakasahod na ako. Nagkasahod? Wala ka pang trabaho eh. Wala ka yatang tiwala sa akin eh. Wala nga. Nagbuisit ka talaga. Sumama ka na. Promise ko sa'yo, ako ang gagawa ng paraan para mag-date kayo ni Camille. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi ko nga siya gusto. Shh! Pakipot ka pa eh. Walang nagawa si Vanjo at hindi siya nanalo sa pangungulit ni Lucy. Napilitan siyang sumama pabalik sa talon. Hinanda na nila ang baong 2 flashlight at nagsimulang maghanap. Sinabihan ni Lucy si Vanjo na nagliliwanag ang bato, kaya walang problema sa paghahanap noon. Basta may makita siyang bato na nagliliwanag ay damputin niya. Tinulungan niya si Vanjo na magpahid ng langis sa katawan para layuan ang engkanto. Binigyan niya rin ng isang supot ng asin ang lalaki. Kinakabahan sila at natatakot habang naghahanap. Ay, sana mahanap na kaagad natin yung bato para makauwi na tayo. Ano ba naman kasi yan eh? Para gumaling siya, kailangan pa ng bato. Pwede bang ipabato na lang ulit natin siya sa engkanto, tapos saka natin kunin yung ginamit na bato? Naku, malabang lumabas ang bahay yung si Richard. Ayaw nga tumingin sa salamin eh. Sinaway ko na kasi siya, ayaw naman niyang makinig. Yan tuloy. Yun na nga eh, sinabi ko na rin yan kay Lolo. Lucy, Vanjo, naiihi lang ako eh. Magtatago lang ako sa malayo para mailabas ko to ha? Sige, mag-iingat ka ha? Vanjo, ibigay mo nga yung flashlight sa kanya. Isa na lang ang gamitin natin. Hindi. Okay lang ako. Sigurado ka? Madilim ng paligid. Baka kung mapano ka kung wala kang dalang ilaw. Walang problema sa akin. Malinaw naman ang mata ko at kaya kong makaaninag sa dilim. Sigurado ka ba, Camille? Oo, okay lang ako. Yung pantog ko lang hindi okay. Sige ha, dyan na kayo. Balikan mo kami rito ha? Parang tanga naman yung babaeng yun. Paano siya makakakita sa dilim? Sundan ba natin siya? Tanga, bakit mo susundan? Iihi nga. Gusto mong busohan ano? O hindi ha? Sus, kunwari ka po. Teka, hindi ba ayaw mo kay Camille? Bakit sinama mo siya rito? Wala akong choice eh. Kesa naman mag-isa akong pumunta, di mas delikado. Mabuti nga nakita kita eh. Nakampante na ako. Ganun ba? Pero bakit ka nga ba galit kay Camille? Hindi ako galit sa kanya. Para lang naaangasan ako. Saka kahit anong damit bagay sa kanya. Mukhang mga mamahalin pa. Saka yung bahay niya, nakita mo naman diba? Ang ganda. So feeling ko, galing siya sa mayamang pamilya. Ni hindi ko yan nakikitang nagtatrabaho pero maraming pera. Insecure ka lang pala? Insecure ka dyan? Hindi Tulong! Narinig mo ba yun? Si Camille yun, di ba? Naku, yan na nga ba sinasabi ko eh. Baka mapahamak siya. Kulit kasi. Tara, puntahan natin. Ano? Naluloko ka na ba? Mamaya tayo pa ang sunod na mabiktima. Pero hindi natin siya pwedeng iwan. Ay, sige na nga. Tulungan na natin. Dito ko siya nakita dumaan kanina eh. Camille! Camille, nasan ka? Camille, sumagot ka. Nasan ka na? Ay, hindi siya sumasagot. Naglakad silang dalawa sa daan kung saan tingin nila dumaan si Camille. Habang binabaybay at tinatawag ang pangalan ng dalaga, ay may palaso na dumaan sa pagitan nilang dalawa. Hindi sila kaagad nakagalaw. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig nang lumabas ang isang nilalang. Maputi ang kanyang balat, wala itong paa at ang tangi nilang nakita ay mahabang buntot gaya ng sa ahas. May hawak itong pana at palaso. Dinig na nila ang pagsitsit nito. Muli itong nagbitiw ng palaso papunta kay Lucy kaya bigla na lang siyang tumakbo. Ayoko na! Alis ako rito! Hintayin mo ako, Lucy! Umalis na tayo rito! Nakita mo ba ang itsura niya? Para siyang ahas na gumagamit ng pana!
Kaya nga sa tingin mo ba Engkanto rin yun? Nakakatakot ang mahahaba niyang pangil tapos kung gumalaw siya para talagang ahas. Pero yung mukha niya, hindi naman ahas eh. Nagsisimula na naman siyang mamana. Ano ba yan, kainis? Sa tingin ko may laso ng palaso kaya mag-ingat ka. Nakita ko yung puno kung saan tumusok yung palaso. Parang may kapangyarihan siya kasi. Pagtingin ko sa mga dahon, naglalaglaga na. Nanuyot na bigla. Talaga ngayon mo pa sinasabi yan Kainis ka talaga. Paano si Camille? Iiwan na lang ba natin siya? Kung gusto mo mamatay, edi iligtas mo siya. Lucy! Napatigil si Lucy sa paglalakad nang may pumulupot sa kanyang paa at hinila siya pabalik kung saan siya nanggaling. Ipinulupot pala sa kanya ang buntot ng nilalang. Inangat siya nito sa ere nang makarating malapit sa nilalang. Nakabitin siya patiwarik. Tumatambol ang kanyang dibdib nang ilapit ng nilalang ang dila sa kanyang muka. Tumatawa ito na tila natutuwa sa ginagawa. Hindi pa ito nakontento at inikot-ikot siya nito na parang trumpo. Hilong-hilo si Lucy at hindi makapag-isip na maayos. Mabuti na lang narinig niyang si Vanjong sinasabuyan ito ng asin dahilan para dumaing ang nilalang. Nabitiwan siya ng nilalang kaya naman napasubsob siya sa damuhan. Ayos ka lang, Lucy? Nahihilo ako, Vanjo. Bakit gumagalaw ka sa paningin ko? Halika na, bilis! Habang hindi pa nakakakita ang nilalang na yun, hinagisa ko siya ng asin sa mata. Sandali lang, nahirapan akong tumayo eh. Sandali, huwag mo akong kaladkarin. Wala na tayong oras. Mukhang nakakakita na ulit siya. Halika na, umalis na tayo. Sabuyan mo kaya ulit. Naubos na yung asin ko eh. Bilisan mo na. Oo, ito na nga. Naglalakad na nga, di ba? Ayan na siya. Palapit na naman siya sa atin. Bilisan mo, Lucy. Aray! Ano ba yan? Nadapa pa ako. Palapit na siya. Akin ang asin mo. Ito! Tigilan mo na kami! Ayaw pa namin mamatay! Hindi pa rin niya tayo tinitigilan. Hinahabol pa rin niya tayo. Bilisan mo ng pagtakbo, Lucy! Binibilisan na nga eh. Hala, hindi na siya gumagamit ng pana. Yung palaso niya, nagmumula na sa bibig niya. Ano ba klaseng nilalang yan? Siguro Engkanto rin siya. Wala na akong pakialam kung Engkanto siya o hindi. Basta kailangan nating umalis dito. Nasaan na ba si Camille? Camille! Camille! Tumakbo ka na kung nasan ka man! Hindi kaya nakain na siya ng halimaw na yan? Hala, naubos na yung asin natin. Hanep na yan. Si Lolo kasi. Ako pa talagang pinapunta rito. Kainis! Teka, sandali. Ano na naman? Parang may nagliliwanag banda ron sa kung saan tayo nag-ihaw nung nakaraan. Hindi kaya ang batong nakita mo? Kailangan nating pumunta ron. Kailangan nating... Lucy, ang tanga-tanga mo. Nadaba ka na naman. Buwisit ka. Kunin mo na ang bato. Bilisan mo. Halika na, tumayo ka na dyan. Ay, naku! Hindi ako makalapit sa'yo, Lucy. Pinapaulanan niya ako ng palaso. Bilisan mo na kasi. Kunin mo na ang bato. Oo, sige. Takbo! Hindi nagawang makatayo ni Lucy dahil kada tatayo siya ay nagpapaulan ng palaso ang halimaw. Tumihaya siya nang maramdaman niyang papalapit na ang nilalang. Nakita niya ang paglalaro ng dila nito habang nakatingin sa kanya na parang siya ang pinakamasarap na pagkaing nakita nito. Malapit na sana siyang sunggaban nang may humampas sa halimaw dahilan para tumalsik ito. Kaagad siyang napaatras nang makita niyang may bagong halimaw na dumating. Mas lalong mabangis ang itsura. Itim ang katawan nito, hindi gaya ng unang sumalakay sa kanya. Napatingin ang itim na halimaw sa kanya. Nahintakutan siya nang gaya sa una ay ginamit nito ang dila para basain ang sariling labi. Susugurin na sana siya ng itim na halimaw nang sunggaban naman ito ng puting halimaw. Pinagmasdan niya ang mga ito na mag-away. Hoy, Lucy! Bumangon ka, bilis! Habang abala pa sila sa pakikipaglaban!
Ha? Oo. Akin ang kamay mo, tara na! Oo. Nakuha mo ba ang bato? Nasa akin na! Nasaan kaya si Camille? Hindi mo ba siya nakita? Hindi nga eh. Sa tingin ko nakain na yun ng mga halimaw na yun. Sa tingin ko buhay pa siya. Kasi nung nakita natin ang halimaw, wala namang bakas na may kinain siyang tao. Wala sa amoy o sa itsura niya. Eh di sana may makikita tayong dugo sa katawan niya, di ba? Malapit na tayong makalabas sa gubat. Sana hindi na tayo mapansin ng dalawang yun. Ay, nasa labas na tayo. Ay, salamat po, Panginoon. 2 beses ako nakalabas ng gubat na buhay pa rin. Sana wag na natin itong ulitin. Ano kaya mga halimaw na yun, no? Hindi ko rin alam. Ngayon lang ako nakakita ng ganong nilalang. Hindi ko rin masabing aswang kasi bakit may buntot sila ng ahas, di ba? Ay, salamat sa Diyos. Nakalabas din. Ika na, Vanjo, umuwi na tayo. Pagod na ang katawang lupa ko. Malungkot na umuwi ang dalaga. Pagkarating ni Lucy ay inabot niya kaagad sa lolo ang bato na sa tingin nila ay ginamit ng managbato sa kanyang pinsan. Nagsimula itong ritualan ng lolo niya. Tinanong nito kung ayos lang ba siya at sinabi niya ang nangyari, na sinama niya si Camille at sinugod sila ng kakaibang nilalang pero hindi na nila nakasama pabalik ang dalaga. Kinabukasan, gumaling na si Richard. Napagdesisyonan ng maglolo na bumalik sa gubat dahil hahanapin daw nila si Camille. Lolo, hayaan mo na si Richard doon. Huwag ka na sumama sa kanya. Nahihirapan ka na nga maglakad eh. Eh, ayaw mo siyang samahan eh. Eh di ako na lang ang sasama. Huwag na po kayong sumama, lolo. Bigyan mo na lang po ako ng sandata laban sa mga kagaya nila. Tatalunin ko po sila para sa'yo. Sus, yabang. Insan, salamat nga pala sa tulong niyo ni Vanjo, ha? Kumaling na ako agad-agad. Hindi ka nagagambalain pa ng engkanto na yon. Nagkaroon na kami ng pag-uusap. Yun, oh! Ang lakas talagang albularyo ng lolo ko. The best ka talaga, lolo. Nambola pa. Ay siya, kunin mo itong buntot pagi. Gamitin mo yan para magapi ang mga... Naku, lolo. Umupo ka nga muna. Ay, naku, nakatulog na naman. Umalis ka na habang hindi pa siya nagigising. Sumama ka kaya sa akin. Kailangan ko ng assistant eh. Ano? Bakit ako babalik pa doon sa gubat? Yoko mo. Mga kalaban mo! Magapi ang mga kalaban mo! Ay, lolo, nakakagulat naman po kayo. Pinainom mo ba si lolo ng gamot niya? Nasa na nga ba tayo? Ay, naku, hindi ko pa siya napapainom ng gamot. Kukunin ko lang, ha. Wala na siyang gamot sa bulsa eh. Lolo, bago ka po magkwento, uminom po muna kayo ng gamot para mabawasan kahit papaano ang pagtulog nyo ng biglaan. Lolo, ito po. Uminom po muna kayo ng gamot. Ang pait talaga na gamot na ito. Kunin mo nga itong baso, Richard. Teka, nasa na nga ba ako? Binigyan mo po siya ng buntot pagi. Oo. Dalhin mo yan. Ang nakasagupa ninyo noong nakaraan ay isang aswang. Aswang po? Pero hindi po siya mukhang aswang eh. Sapagkat ang mga ganoong aswang ay kaunti na lang ang lahi. Kaya kailangan nating mahanap si Camille. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Baka nabihag na siya ng bulaw-bulaw. Bulaw-bulaw? Isa yung uri ng aswang. Lumakad na kayo at hanapin ninyo si Camille. Ayoko nga po. Ayoko nang pumunta ron. Natatakot na nga po ako eh. Bakit ka naman matatakot? May kasama kang macho na. Gwapo pa. Ay, Diyos ko, patawarin. Humangin na naman. Kaya pala masama ang simoy ng hangin. Kung ayaw mo ako sumama, ikaw ang sumama ron. Matitiis ba na konsensya mo na ikaw ang huling kasama ni Camille bago siya nawala? Ay, para namang may magagawa ako sa pagkawala niya. Magdala ka ng holy water, bawang at asin. Kahit papano ay mapoprotektahan kayo nito sa halimaw na yon. Halika na, Lucy. Lolo, babalik din po kami kaagad kapag nakita na namin si Camille. Bakit kasi hindi na lang isumbong sa pulis? Maniniwala ba sila na may halimaw na sumagupa sa inyo kagabi? Hindi, pero at least hindi tayo mahihirapan sa paghahanap. Siya, mag-ingat kayong dalawa ha. Ikaw ang magdala ng bag, Lucy. Pangako, Lolo, dadalhin po namin pabalik si Camille dito. Tatalunin ko yung mga aswang na yun. Sige, mag-iingat kayo ha.
Ay, kung alam ko lang na mapapahamak ang ewan na babaeng yun, hindi ko na sana siya sinama. May hirapan lang din pala ako. Ano ka ba? Hindi mo naman kasalanan yun. At hindi rin naman kasalanan ni Camille. Gagawin natin to para na rin sa ikatatahimik nating lahat. Hindi ako naniniwalang nalapa siya ng halimaw, lalo na si Lolo. Ay, ewan ko sa inyo maglolo. Sandali lang, may kasama pa tayo sa paglalakbay. Paglalakbay? Naku, ewan ko sa inyo kung bakit kasi sinasama niyo pa ako sa mga desisyon niyo sa buhay. Sa ayaw mo't sa gusto, kasama ka talaga. Ewan. Sandali lang, huminto ka muna, kulang pa tayo. Kulang pa tayo? May ibang tao pa tayong kasama, ha? Hoy, Banjo! Lumabas ka na dyan sa bahay mo! Sandali. Isasama natin si Banjo? Bakit hindi? Hindi papayag yan. Kung alam mo lang ang pinagdaanan namin para lang makauwi. Hindi yan makakatanggi sa atin lalo na't kasama ka. Ano pinagsasasabi mo? Ay, nakong hina ng utak, napaka-dense. Banjo! Nandiyan na! Richard, magaling ka na ba? Nakalabas ka na pala ng bahay Oo, medyo magaling na. Pare, maraming salamat pala. Tinulungan mo yung pinsan ko na makakuha ng bato. Walang anuman. Buwis buhay yung ginawa namin ni Lucy. Mabuti na lang, sulit yung pagod namin. Tara pare, sumama ka sa amin. Saan ba kayo pupunta? Sa gubat. Ha? Ano? Sa gubat na naman? Kailangan naming mahanap si Camille. Sama ka na. Teka lang. Ayoko sumama dyan Sumama ka na, halika na. Lucy, pigilan mo naman tong pinsan mo. Ako nga walang nagawa, ikaw pa kaya? Sumama ka na lang. Ay, sandali lang. May kukunin ako sa loob ng bahay namin. Maghintay kayo dyan. Ano kayang kukunin ng lalaking yun? Ewan ko. Tara. Wow! May dala ka talagang espada? Kinuha ko pa to sa koleksyon ni tatay. Mahirap nang hindi maging handa Baka maging pulutan pa ako ng mga nakakatakot na nilalang sa gubat. Meron pa akong dalang balaraw. Lalim! Ano yung balaraw? Parang punyal. Handang-handa ka naman pala Sumama si Vanjo sa kanilang lakad. Nang makarating sila sa gubat ay hinanap nila ang babae. Panay sila tawag ng pangalan ni Camille. Sinuyod nila ang buong kagubatan. Pagdating ng tanghali, kumain sila ng tinapay at pagkatapos nun ay muli silang nagpatuloy sa paghahanap. Nang dapit hapon ay may nakita silang usok na tila may nagsisiga. Sinundan nila yon sa pag-aakalang baka si Camille ang may gawa. Nakarating sila sa isang munting kubo na may malawak na bakuran. Doon nila nakita ang isang kulungang gawa sa kahoy. Ang usok pala ay nagmumula sa nasusunog na kahoy na ginagamit sa pagpapakulo ng tubig sa kawa. Ngayon ko lang nakita ang lugar na to. Ako rin Bakit hindi natin to nakita nung pangalawang punta natin? Hindi ko nga rin alam Halika na, pasukin natin ang bakuran. Tingnan nyo, may taong nasa loob ng malaking kulungan na gawa sa kahoy. Teka, kilala ko ang damit na yun Kaparehas ng damit ni Camille. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Sige, lapitan natin. Maging alerto kayo Sumasapit ng dilim. Alam nyo naman, baka may biglang sumugod sa atin. Dahan-dahan lang tayong lumapit. Base sa itsura nito, mukhang may nagkulong nga sa kanya. Pero bakit may malaking kawa na may tubig? Naku, sa tingin ko, parang gusto nang lutuin si Camille ng kung sino man. Hindi kaya yun yung aswang na nakalaban natin noon? Shhh! Huwag kayo maingay. Ang kulit din ninyo, Mamaya marinig tayo ng aswang o kung sino mang nagkulong kay Camille. Teka, si Camille nga yan. Natutulog siya sa loob. Magtago tayo rito sa may likuran ng kulungan. Sige. Camille! Camille! Hoy, gumising ka! Hoy, Camille! Bakit hindi siya magising? Hindi ko rin alam Sa palagay ko may kinalaman yung nagbihag sa kanya. Marahil pinatulog siya para gawing pagkain kung aswang man ang nambiktima sa kanya. Kailangan na natin siya maalis dito. Pakawalan na natin siya. Oh, sige. Sandali lang. Ha! May palaso na namang lumilipad. Ha! Naku, muntik tayong maging barbecue dun Saan ang galing yun? Alerto kayo. Susubukan ko lang buksan ang kulungan. Naku, umilag kayo! Nandiyan na naman!
hindi nila magawang buksan ang kulungan dahil tuwing susubukan nila ay may palaso na lumilipad papunta sa kanila. Bawat mahagip ng palaso ay nakikita nilang nag-iiba ng anyo kapag tumatama sa mga puno o halaman. Para bang isang palaso lang ay kaya nitong kumitil ng buhay, kaya talagang alisto sila. Dahil dito, nagtago muna sila sa likod ng malaking puno. Saan ba nanggagaling yung palasong yun? Hindi tayo makalapit kay Camille. Yan din ang nakasagupa namin, yung halimaw na nagpapaulan ng palaso. Kaya mag-iingat tayong lahat. Walang natamaan sa amin nung nakaraan pero sa tingin ko may kasamang kamandag yung palasong yun. Anong gagawin natin? Paano tayo makakalapit? Bakit kasi hindi magising-gising si Camille? Daig pa si Lolo kung matulog eh. Teka sandali, manahimik muna kayo. May naririnig akong parang ahas. Ibig sabihin, ang aswang malapit lang sa atin. Tingnan mo nga naman, oh. 4 na ang magiging pagkain ko ngayong gabi. Siguradong mabubusog ako. Hindi ako makalingon. Ako rin. Nanginginig ako sa takot. Ang hihina niyo naman. Nasa likod natin siya. Huwag kayong matakot, ang duduwag ninyo. Huwag kaming matakot. Ikaw nga tong grabe kong manginig ngayon eh. Kakainin ko kayong 3. Takbo! Saan kayo pupunta? Hindi kayo makakatakas sa akin! Nandiyan na siya! Tumakbo kayo! Bilis! Vanjo, anong ginagawa mo? Kinakalat ko yung asin. Ganitong plano. Ha? May plano ba dapat? Anak ng Teteng, bakit hindi ko alam? Ngayon ko lang din naisip magplano eh. Tumakbo tayo paikot sa bahay niya. Sasabuyan ko ng asin ng paligid. Tapos ano mangyayari? Ikukulong natin siya sa loob. Pero paano natin? Richard! Muntik na ako dun ah. Buti sa damit ko lang tumama. Hindi kayo makakatakas sa akin! Puro na lang ba tayo takbo? Hindi ko rin alam. Kailangan na nating lumaban sa pangit na yan. Richard! Vanjo, si Richard! Vanjo! Bumagsak na silang dalawa dahil sa tama ng palaso. Wala na silang malay. Anong gagawin ko? Camille! Camille, gumising ka! Naramdaman ni Lucy na kumirot ang kanyang tagiliran. Nakita niyang may maliit na palasong tumama sa kanya. Nahilo siya at unti-unting nawalan ng malay. Akala niya ay katapusan na nila, ngunit nagising na lang siya nang marinig niyang may humihimig. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, namalayan niyang nakabitin at nakatali sila. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Unti-unti niyang naramdaman ang init sa ilalim nila. At ganun na lang ang tili niya nang makitang nasa baba ang kawa na nakita nila kanina. Vanjo, Richard! Gumising kayo! Richard! Hatiin mo yung ulam sa ating dalawa. Ha? Ano pinagsasasabi mo? Nananaginip yata ang lalaking to eh. Vanjo, gising! Gising na pala ang pagkain ko. Sino ka? Nasaan ang aswang? Ako rin yon. Hindi ka ba nag-iisip? Kung sa bagay, pangit ka rin pala. Pakawalan mo nga kami rito. Aba, hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Pero mukhang masarap kang kainin. Vanjo, Richard, ano ba gumising kayo? Kapag hindi kayo gumising dyan, magiging nilaga tayo. Huwag kang malikot. Pagkain ko. Kumukulo na ang tubig sa ilalim. Nailagay ko na rin ang mga pampalasa. Hindi kami masarap, no? Ayos lang yan. Napagtsatsagaan naman kayo eh. Diyan ka na muna. Titimplahan ko lang ang masarap kong panghimagas. Ang sarap-sarap niya. Tingnan mo siya. Tulog na tulog pa rin hanggang ngayon. Camille! Ay, pambihira. Tulog-tulog din tong babae na to. Paano sila nakakatulog na matagal sa ganitong sitwasyon? Ay, nakakaloka talaga.
Iihawin ko siya hanggang sa maging malutong. Iihawin ko siya ng buhay. Napakasarap pakinggan ng magiging sigaw niya kung sakali. Magmamakaawa siya, ngunit pagmamasdan ko lang siya hanggang unti-unti siyang mamatay. Kayo naman ay sasabawan ko. Ang sama mo naman! Dapat lang yun sa kanya. Teritoryo ko ang gubat na ito, pero bigla na lang siyang dumating at nangialam sa akin. Kapag kinain ko siya, magiging mas malakas akong aswang! Ang init. Nasaan ba ako? Vanjo! Ay, Vanjo, gising ka na. Salamat naman. Ha? Bakit tayo nakatali? Tumingin ka sa baba. Bakit? Ay, naku po! Bakit mo ba ako pinatingin sa baba? Kaya naman pala nasa ibabaw tayo na pinakukulo ang tubig. Richard, gumising ka na kung ayaw mong maging nilagang tao. Hoy, Richard, gising! Paano kaya natin gigisingin ang kumag na yan? Kaya mo bang batukan o kaya iumpog ang ulo mo sa ulo niya? Hindi ko yata kaya eh. Nasaan na ba yung aswang? Titimplahan daw niya si Camille. Ay, wow! Hoy Richard, missing ka na. Pangit mo na naman. Tinubuhan ka ng malaking tigyawat sa ilong, oh. Ha? Hindi! Oh, di ba Lucy? Nagising siya, oh. Totoo ba yung sinasabi mo, Vanjo? Tinubuhan na naman ba ako ng kung ano-ano sa mukha ko? Diyos ko naman, Richard. Yan pa rin ang problema mo. Kahit naman may tigyawat ka o wala, parehas lang naman ang itsura mo. Kailangan natin makatakas dito. Init na rin ako eh. Hindi ko rin alam kung paano tatakas. Kapag nakawala tayo sa pagkakatali, patay naman tayo sa init ng tubig sa baba. Hindi pwede to. Baka masunog yung napaka-pogi kong mukha. Pwede ba? Isipin muna natin kung paano makaalis dito. Saka yung mga panlaban natin, nandun sa baba, oh. Yung espada ng tatay ko. Patay ako kapag nawala yun. Ay, yung mga gamit natin, oh. Nagkalat lang. Siguro hindi niya mahawakan yun. Dahil nga mga pangontra yung laban sa kanya. Lalapit ka ba sa apoy kung alam mo mamamatay ka, ha? Utak naman! Sus, niyayabang mo na naman yung katalinuhan mong hindi mo naman ginagamit sa totoong buhay. Manahimik na nga lang kayo. Puro na lang kayo yabang eh. Ay, galing! Nagsalita ang perpekto. At least ako hindi mayabang. Kung matalino nga kayo, may isip nga kayo ng paraan para makalis na tayo rito. Nag-iisip na. Huwag kang magmadali. Kapag nakawala tayo, tumakbo agad tayo sa kanya-kanya nating sandata, ha? Itong kawayan na tinatalian natin, mukhang matibay naman. Kapag nakatakas na tayo, dito tayo aakyat. Lalambitin tayo pababa. Hindi na, may iba akong paraan. Lucy, kaya mo bang dukutin yung punyal sa harap ko? Tingnan mo nga ang sitwasyon natin. Paano ko yan makukuha? Basta, nakatalikod ka naman sa akin eh. Madudukot mo yung kutsilyo. Subukan ko. Lucy, ayusin mo yung pagkapa. Huwag kang malikot. Ito na, nakuha ko na. Yan, magaling. Akin na, iabot mo sa akin. Nandito ang kamay ko. Nasaan ka ba kasi? Di ko maibigay na maayos eh. Nakuha ko na, salamat. Nang makuha ni Vanjo ang punyal na inabot ni Lucy, nagsimulang tanggalin ng binata ang tali sa kanyang mga kamay habang pasulyap-sulyap sa aswang. Naramdaman na lang ni Lucy na nakalaga na siya. Pinaduyan-duyan niya ang sarili habang nakahawak sa lubid para makabuelong bumaba malayo sa mainit na kawa. Nang makababa ay marahan silang naglakad at kinuha ang mga gamit nila. Sa hudyat ni Lucy, sabay-sabay silang sumugod sa babae na nagsaan yung aswang ulit. Sinabuyan ito ng asin ni Lucy. Hinagupit naman ito ng buntot pagi ni Richard, saka sinundan naman ang pagsaksak ni Vanjo. Ha! Nakahilag siya! Ang bilis niyang gumalaw! Nakalayo na siya. Sayang, kung nahampas ko lang sana siya pagkatapos mo siyang subukang saksakin, okay na sana. Nasaan na siya? Ang bilis naman niyang mawala. Akala niyo mapapatay niyo ako? Wala pang isinilang natatalo sa kakayahan ko. Naririnig ko siya pero hindi ko siya makita. Nasaan kaya siya? Hoy! Hilag! Nagpaulan na naman siya ng palaso! Kairita siya! Hoy aswang! Hindi mo kami matatalo! Akong pinakamalakas na apo ng albularyo, kaya hindi ka tatalab sa akin!
Puro kayabang. Ipakita mo na lang ang kaya mo. Hindi mo ako kaya. Sinanay ako bilang magaling na manunugis. Hoy, Lucy, totoo ba yun? Sinanay siya ng lolo mo? Maniwala ka dyan. Puro lang yan kahambugan. Sinanay naman siya, pero sa palo. Kaya hindi yan basta-basta iinda ng sakit. Kayong dalawa. Oh, Oh, ano yun? Aaliwin ko yung aswang at makikipaglaban sa kanya. Pilitin ninyong makapunta sa kulungan kung nasan si Camille at palayain siya. wow, ang galing. May plano pala siya. Nag-iisip ka pala kahit minsan langan mo. Siyempre, matalino kaya ako. Hoy, mas matalino ako. Hindi ka nga makapantay sa mga grades ko eh. Seryoso? Dito pa talaga kayo magyayabangan? Kumilos na lang kaya tayo. Hoy, ikaw aswang, kung ano man ang pangalan mo. Bebang ang pangalan ko. Ano bang klaseng pangalan yan? Kasing pangit mo. Ang dami mong dada. Wala ka namang binatbat. Ah, wala ba? Ba't di mo ako subukan? Lumabas ka dyan sa lungga mo. Duwag ka pala eh. Ano? Sinong duwag? Ikaw, siyempre, alangan naman ako. Humanda ka sa akin! Pagpipira-pirasuhin ko ang katawan mo! Mula sa dilim ay biglang sumugod ang aswang papunta kay Richard. Nakita ni Lucy kung paano pinulupot ng aswang ang buntot nito sa kanyang pinsan at saka binalya sa malayo. Hindi naman nag-aksaya ng oras sina Vanjo at Lucy na tumakbo papunta sa kulungan. Sinira yun ni Vanjo gamit ang kanyang espada. Pilit na ginigising ni Lucy si Camille. Pero umuungol lang ito. Kaya naman wala siyang nagawa kundi sampalin ito ng paulit-ulit. Aray, Lucy. Ang sakit naman. Naku, buti na lang nagising ka na. Akala ko mapipilitan pa akong sapilitang idilat ang mga mata mo, Camille. Nasaan ako? Nandito tayo sa gubat. Binalikan ka namin. Ha? Ang natatandaan ko lang, tinakot ko kayong dalawa at may sumugod sa aking aswang. Ha? Tinakot mo kami? Hindi na mahalaga yun. Umalis na tayo rito. Lucy, samahan mo si Camille. Magtago na kayo. Kami nangaharap sa aswang. Ano? Hindi. Sasama ako sa inyo. Tutulong ako. Ano ka ba? Ikaw ang magbabantay kay Camille. Magtago na kayong dalawa. Sige na nga. Alis na ako. Tumakbo na kayo. Oo, sige. Mag-iingat ka, ah. Halika na. Pabayaan na natin sila makipaglaban sa aswang na yan. Pero malakas ang aswang. Hindi nila kakayanin. Wala tayong magagawa. Baka maging pabigat lang tayo sa kanila. Kaya halika na. Ano yun? Naku, kinakabahan ako sa nakikita ko. Mukhang nandito na naman siya. Sino? Yung engkanto. Mula sa dilim ay nagliwanag ang mga dilaw na mata. Nang lumabas ito sa lungga ay naging pula na ang mga mata nito. Nakangiti sa kanila ang nilalang. Kumalat ang kanyang sistema sa kilabot nang maglaway ito habang nakatingin kay Camille. Ang malaki nitong tiyan ay gumagalaw na tila may kung ano sa loob nun. Hindi rin nakatakas sa paningin niya ang pagtulo ng laway nito at nang malaglag ito sa malaki nitong tiyan ay naglabas ito ng pulang usok. Dumakot siya ng asin sa bag at sinabuyan ito nang makita niyang dumukot na ito ng mata. Pinatamaan niya ito sa mismong muka at saka sila tumakbo. Lucy, saan na tayo pupunta ngayon? Lalayo na tayo rito. Delikado ang engkanto na yan. Siya ang dahilan kung bakit nagkasakit nun si Richard. Pero paano si Vanjo at Richard? Ay, pwede ba? Huwag mo muna silang intindihin. Sarili mo muna ang intindihin mo. Makakaligtas sila, panigurado yan. Hinahabol na nila tayo. Mabilis siyang nagpapalipat-lipat sa mga puno. Ha? Ano? Naku na mga engkanto to. Hindi pa talaga tayo titigilan ng mga kamalasan, ha? Nakakaasar na eh. Lucy, parang lumilindol. Tumakbo lang tayo ng tumakbo. Teka, nahihilo ako eh. Kainis! Ano ba yan? Aray, nadapa pa ako. Nahihilo kasi ako sa pag-uga ng lupa eh. Hindi rin ako makatayo na maayos. Ha! Namamato na naman siya. Camille, mag-iingat ka. Namamato siya.
Lucy, tumayo ka dyan. Ano ba? Tumakbo ka na! Iwan mo na ako! Hindi ko kayo iiwan. Tumakbo ka na! Bilis! Hindi nga sabi. Grabe, ang tigas ng ulo mo, Camille! Tigilan mo nga ang pagpapanggap na bayani ka. Sabay tayong makakaalis dito, Lucy. Camille, ilag! Ginagalit mo ako. Engkanto ka! Huminto na ang lindol. Nakita niyang bumaba na ang engkanto. Nagulat siya dahil akala niya ay maliit lang ito, ngunit napakatangkad ng engkanto. Muli sanang ibabato ng engkanto ang kanyang kabilang mata na nagiging bato nang sumugod si Camille. Tumakbo siya papalapit, tumalon at lumipad patungo sa engkanto. Malakas niyang sinuntok ito ng paulit-ulit. Namangha si Lucy sa paglusob nito gamit lang ang sarili niyang kamay. Napatumba nito ang kalaban. Nakita niya ang takot sa mga mata ng engkanto bago palibutan ng pulang usok at maglaho sa kanilang paningin. Nakatalikod noon si Camille at nang humarap ito sa kanya ay namangha siya. Camille, paano mo nagawa yon? Ang lakas mo! Teka lang, yung mata mo, kulay lila. Wala na tayong oras, Lucy. Bumalik tayo ron. Ha? Ano? Bakit tayo babalik? Huwag ka nang magtanong. Halika na. Oo, ito na nga. Tatakbo na. Akala ko mapipigilan kong hindi mangialam pero hindi ko na kaya. Ha? Anong hindi mo na kaya? Saka ko na ipapaliwanag sa'yo, Lucy. Alam kong hindi mo maiintindihan ng lubos. Ano bang akala mo sa akin, bobo? Patalino kaya ako? Huwag mo ako laitin. Hindi yun ang ibig kong sabihin pero bahala ka na kung anong pagkakaintindi mo. Richard! Lucy! Camille! Anong ginagawa niyo rito? Bakit ba kayo bumalik? Sugatan na silang dalawa. Nakahandusay na. Ha? Bigla na namang tumalon si Camille. Sinunggaban niya, aswang! Camille? Namamalikmata lang ba ako? Nakikipaglaban si Camille sa aswang? Hindi lang yun. Ang mas nakakapagtaka, nag-iba siya ng anyo. Yan yung... Naisip mo rin bang nasa isip ko, Lucy? Siya yung puting aswang na sumalakay sa atin. Aswang si Camille? Ay, tingnan nyo, bumabalik na siya sa pagiging tao. Lumayo na kayo. Ako nang bahala rito. Huwag na kayong magsaboy ng asin! Ay, sorry! Oh, sabi niya umalis na raw tayo. Susundin mo ba siya? Paano kung mapatay siya ng aswang? Bakit ba? Gusto mo bang makain na lang tayo ng aswang dito? Hindi, pero dapat tumulong tayo. Kaya nga tayo nandito dahil sa kanya, di ba? Hindi ako makapaniwalang sinugod niya tayo nung nakaraan. Pero bakit ngayon tinutulungan niya tayo? Siguradong may magandang dahilan si Camille kung bakit niya yung ginawa. Camille! Tumalsik siya. Lapitan natin. Camille! Ayos ka lang ba, Camille? Nagagalaw mo pa ba ang katawan mo? Naku, bumalik na siya sa pagiging tao. Hoy, Camille, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tutulungan ka namin makatayo. Kailangan na natin siyang matalo. Hindi dapat natin siya bigyan ng pagkakataon na magamit ang palaso dahil kaya niyang gamitin yon para makapagbigay ng lason. Sa ngayon, wala sa kanyang pana. Kailangan natin siyang maunahan. Kung hindi, mahihirapan tayong makaatake. Ano bang may tutulong namin para matalo siya? Kaming mga bulaw-bulaw. Mahina ang likod ng katawan. Kailangan natin siyang masugatan sa may likuran o sa batok. Ako bahala na makuha ang pana. Medyo may alam din ako sa paggamit kaya makakatulong din yon. Lucy, mag-ingat ka lang at baka may nilagay na siyang lason. Huwag mong hahawakan ng talim. Sige, oo. Aatake ako sa may likuran. Guguluhin ko naman siya. Matigas ka talagang aswang ka, ha? Ang pangit mo na nga, ang pangit pa na ugali mo. Ngayon matitikman mo itong buntot pagi ko. Buwisit ka talaga. Ayaw mo akong tantanan sa buntot pagi mo na yan. Hindi ka pa rin ba nadadala? Bugbog na ang katawan mo. Ayaw mo pa rin akong tigilan. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka namamatay. Papatayin talaga kita. Ako ang harapin mo. Ang hina mo naman kung mga normal na tao lang ang kakalabanin mo. Ha! Ang yabang mong aswang ka!
Kaya gustong-gusto kitang kainin! Sunod-sunod silang umatake sa kalaban na muling naganyong aswang. Unang umatake si Richard gamit ang buntot pagi. Sumunod si Camille. Si Vanjo naman at si Lucy ay pumunta sa may likurang bahagi ng aswang. Hinanap ni Lucy ang pana at nakita niya ito sa pintuan ng kubo. Patakbo na sana siya patungo roon nang hampasin sila ni Bebang gamit ang buntot nito. Muling natumba si Lucy pero hindi siya sumuko. Gumapang siya papalapit at nang hahagupin na naman sana siya, sinabuyan niya ito ng asin. Sinaksak ni Vanjo ang buntot nito ngunit itinaas ng aswang ang kanyang buntot. Mabuti na lang at nakakapit si Vanjo ng mahigpit sa nakatusok na espada. Kaya lang nasa ere na siya at iwinawasiwas ng aswang. Vanjo! Anong gagawin ko? Nakasampa siya sa buntot ng aswang. Hindi ko alam ang gagawin. Lakad na, Lucy! Balak na niyang kunin ang palaso! Kunin mo na, dali! Oo, sige. Huwag ka madadapa, Lucy. Nakakahiya na. Nasaan ang palaso at ang pana? Papunta na siya sa kubo kung nasaan ang pana. Kailangan ko siyang unahan. Bilisan mo, Lucy! Ito na nga, binibilisan na eh. Hindi ako makahinga. Ay, naku po. Bumalik na saan yung tao si Camille. Ayun, nakita ko na. Hawak ko ng pana at palaso. Ano gagawin ko? Hindi naman talaga ako marunong nito eh. Bitiwan mo si Camille! Kahit mapagod ako, hindi kita titigilan sa paghampas sa'yo! Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Ano ba? Mamatay ka na lang kasi. Lucy! Sandali lang! Buwisit na lalaking to. Tinatawag niya pa ako. Paano kung mapasin ako ng aswang? Naku, tanga talaga. Binuhusan niya ng langis ang palaso at binudburan ng asin ang talim nito. Nagsimula na siyang itutok ang pana sa likurang bahagi ng aswang. Dahil nakikipaglaban, malikot itong gumagalaw. Huminga siya ng malalim at nang may pagkakataon ay binitawan niya ang palaso. Tumama ito sa may batok ng aswang. Napaigtad ito at natumba. Nabitawan nito ang sakal-sakal na sina Richard at Camille. Nalaglag din si Vanjo. Napuruhan ko ba? Napuruhan mo. Ang galing mo, Insan. Ay, salamat! Sandali, hihiga ako. Hindi ko kinakaya ang 2 gabing puro habulan. Ang galing mo, Lucy. Siyempre, ako pa ba? Magaling kaya ako sa sports. Kaya ka pala palaging nadadapa eh. Maraming salamat sa tulong nyo. Natalo na natin siya. Sa wakas, ay makakapagpahinga na rin ako. Naku, naputol ang espada ni tatay. Yari ako nito pag-uwi ko mamaya. Saglit silang nagpahinga habang pinagmamasdan ang katawan ng aswang na unti-unting naglalaho at naging abo. Ilang minuto silang nagpahinga at humigalang tapos ay umuwi na sila. Ginamot sila ni Lolo Rod. Kinabukasan, bumalik si Camille sa bahay nila na wala ng galos. Samantalang sila ay puro pasa, gasgas at sugat. Magandang araw. Nagluto ako ng almusal. Wow! Mabuti ka pa. Wala nang galos at sugat. Samantalang kami, nagpapagaling pa rin. Ay, Camille! Pumasok ka! Mabuti na lang at nandito ka! Sandali lang, Lolo. Hindi po yata natin siya pwedeng pagkatiwalaan ng lubusan. Bakit naman? Dahil aswang siya, hindi ba? Hindi ko naman itatangging aswang ako. Pero wala akong intensyon na saktan kayo o anuman. Maniwala kayo. Hindi ko nga alam kung bakit sinama ka pa namin pauwi. Alam ko ang ginawa mo. Ikaw ang sumugod sa amin ni Vanjo nung hinanap namin ng bato para mapagaling si Richard. O ano? Napapakamot ka na ulo dyan. May kuto ka ba? Aaminin ko naman yon. Kasi naiinis ako sa inyong dalawa. Ang yabang nyo kasi, lalo ka na, Lucy. Kaya sabi ko, tatakutin kita. Pero hindi ko naman kayo gustong patayin. Kaya pala nung nagkita tayo, para kang natatakam. Palabas ko lang yon, Lucy. Kailangan kasi makatotohanan. Tama! Totoo ang sinabi ni Camille. Hindi natin siya kaaway.
Lolo, pati ba naman ikaw? Alam ko lahat ng plano niya. O bakit mayabang naman talaga kayong magpinsan ah? Kaya kapag akong inaway ninyo, ipapalapa ko kayo kay Camille. Naku, Lolo, alam naman po nila kung ano ang kahinaan ko eh. Nasabi ko sa kanila ang kahinaan ng mga bulaw-bulaw. Subukan lang nila at ako ang... Ay, nakatulog na naman si Lolo. Maniwala kayo, wala akong balak na masama. Gusto ko lang mabuhay ng mapayapa hanggang sa mamatay ako. Ha? Hanggang sa mamatay? Anong ibig mo sabihin doon? Ang mga kagaya kong uri ng aswang, nabubuhay kami sa pagkain ng kapwa aswang para lumakas at magkaroon ng mahabang buhay. Pero dahil hindi ko na yun ginagawa, umikli na ang buhay ko. Hindi ako tatanda, pero bigla na lang akong mamamatay. Ha? Eh di sana kinain mong aswang na pinatay natin. Lucy, ayoko na. Napakatagal ko nang nabuhay sa mundo. Hindi ko na gustong madagdagan pa ang mga alaala. Palagi na lang ako naiiwan ng mga mahal ko sa buhay. Ganun ba? Pasensya na ha. Hinusgahan ka namin. Nakakalungkot naman ang sinabi mo. Kaya kahit sa maikling panahon lang, pakiusap. Pagbigyan niyo ako makilala at maging kaibigan kayo. Yun lang ang gusto ko. Pangako? Hindi mo kami kakainin, ha? Pangako yan. Di mag-outing na tayo agad-agad niyan. Simula noon, naging magkaibigan na silang apat. Kung saan-saan sila pumupunta, kasama ang Lolo Rod nila. Akala nila mahirap kasama si Camille, ngunit hindi naman pala. Mga ilang linggo ang lumipas, nakahanap na ng trabaho sina Lucy at Richard. Natapos na ni Lucy ang mga utang niya, samantalang si Richard ay nagkaroon na ng kaunting direksyon sa buhay dahil sa tulong ni Camille. Naipasok niya kasi si Richard sa isang farm at doon ay naging caretaker siya. Malaki ng kaunti ang pasahod dahil galante ang amo. At dahil sa mga nangyaring yun, unti-unti nang nabawasan ang kayabangan ng magpinsan.